everyone. Welcome to MedTalk, in short for Medical Talk. Hey everybody, this is Carlos Alcantara from SE4AM and you're listening to MedTalk Podcast. The show that will educate young adults who love each other. Today, we will be talking about premarital relationship with our guest speaker, Mrs. Priscilla Isaac, who's a registered midwife in their barangay. We are here together with our interviewers, Ms. Roxanne Navidad and Mr. Iverson Saliba. They are here to ask Mrs. Priscilla about her opinion in premarital relationship. So keep listening and we hope you guys enjoy the rest of the podcast. Good morning, Med Talkers. Again, I am Roxanne Navidad together with Mr. Iverson Saliba to talk about premarital relationship. And if you were ready, we are also ready. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce our guest speaker for today. Please join me in welcoming Mrs. Priscilla Isaac, who is a renowned licensed midwife. Please give her a round of applause. First of all, Miss Priscilla, how are you po? Okay lang, I'm fine. Busy lagi sa trabaho. Opo. Okay po. How long you've been in your field po? I'm almost 20 years on my career. Yeah. Sobrang tagal na. Sobrang tagal na, no? Kaya dito na tumanda. Yes po. Bali, anong age na po pala kayo nag-start na? So, nag-start ako dito ng 49. Ay, hindi. 50. Ano? Pagka-asawa ko, I think it's 29 years old. Parang ganon. Wow! So, Actually, siya yung nagpaanak sa akin. Ako nagpaanak dyan. At saka yung mga lahat ng taga Miranda. Tinubuan na ako ng puting buhok. So dami nang napaanak. so for this day po, Miss Priscilla, we have prepared set of questions po about premarital relationship po. So for our number one question, The number one question po, Tita Pei, as a registered midwife, what is your opinion about premarital relationship? Can you describe it? What is it? Premarital relationship, ito yung stage na nagkakakilanlan ng dalawang tao na nagkakamabutihan, nasa stage sila na getting to know each other. Oo. so for our number two question po, Why is it important for couples to seek premarital counseling before getting married? Yeah, importante ito sa mag-aasawa. Kasi una sa lahat para masettle nila kung ano yun ba yung gusto nila sa future nila, mapag-usapan nila, mapagplanuhan, kung ano yung future, kung ano yung mga gusto niya, gusto ng isa't isa, kung ano ba yung dapat na gawin, at least nagkakaintindihan sila bago sila lumagay sa alam na nila yung pwede nilang. dagdag na question lang po, Miss Presley. Sa tingin niyo po, yung gaano po kahalaga yung mga counseling po na ginagawa po ng DOH or Department of Health po para po dito sa issue na po na ito na which is premarital relationship. Gaano po kaya kahalaga yung mga data po nila na sinasabi, lalo na po sa mga young adult or young generation po? Sorry, the age. Oo. Mahalaga ito kasi syempre ibig sabihin ang tanong nyo gaano kahalaga. Mahalaga ito kasi ito yung pwedeng malaman nyo kung ano yung ano mo sa isa't isa, kung ano yung pinagdaanan mo, kung anong stage. Mahalagang alam mo kung at makilala mo kung sino yung magiging partner mo. Yes po. Yan, importante talaga yan. Tsaka yung pagka-counseling bago kayo mag-asawa, importante yan.
Opo. Kasi para, kumbaga, ma-practice nyo na bago kayo mag-asawa, alam nyo Kumbaga, na. hindi po tayo magulat, di ba? Oo, hindi Sa tayo mga- magulat. Yung mga expectation natin, ganun pala. Ang buhay Ganito pala. Ganito pala. Kaya Naku, po pala sinasabi oo. nila na ang pag-aasawa Oo, is hindi lang biro. basta Oo. Kaning kanin na isusubo, tas Pag iluluwa napaso, mo na. iluluwa mo. Pag ayaw. Hindi pwedeng Yes soli. po, I agree po. Kasi andyan na yan. Panindigan na. Oo. Opo. Thank you po. And for our number 3 question po, What are some common issues that premarital counseling can help address? Siguro yung mga common issues niyan, siguro yung mga paniniwala nyo sa isa't isa, yung mga aspect nyo, yung mga religion nyo, kung ano yung kinalakihan nyo sa Akala po nila pamilya. God's will na. Oo, akala mo ganun lang talagang mag-asawa, pero hindi mo alam, naku, ganito pala. Kaya dapat po talaga planado po talaga dapat. Kaya, naku, mahalaga pala Opo, ito yes po. kasi at least napagplanuhan namin to, di ba? Hindi pala basta-basta ito na, naku, napasubo ako, parang ayoko na. Yes Di po. ba? At Tama least po. may idea na ako, alam ko na kung ano yung dapat na gawin bago magpakasal, Yes po. yung ihanda, ang sarili, yan. tsaka naniniwala po ba kayo na ano siya, involved din po yung mga financial mga problem, di ba po? Yan yung number 1, financial problem, yan. Kasi hindi lang basta kasal Oo, basta mga aspeto kasal. nyo, Yes po. ganyan. Oo, mga Hindi marami paniniwala pong sa mga religious belief kinoconsider. nyo. Oo. Yes po. Yes po, I agree. For our number 4 question po, How can couples maintain a healthy relationship after marriage? Yeah, mahalaga yan. Mami-maintain mo yung relationship mo after marriage sa pamamagitan ng maging tapat kayo sa isa't isa. Dapat Yan, Trust. oo. Yan. Trust ang pinakamahalaga at saka yung Tapos, decision making nyo, Yes, kailangan yes po. alam ng isa't isa. Diba? Yan, Walang oo. lihim, Walang walang lihim kung ano ba yung secrets, diba? yung kumbaga may gusto siyang sabihin sa'yo, kung anong desisyon niya, alam mo rin sa asawa mo. Ikaw naman, ganun din dapat. Tsaka parehas po Oo. kayo yung nagdidesisyon, Oo. hindi yung Hindi yung pansariling isa desisyon. lang, oo. Dapat dalawa din kayo. yes po. Tsaka ano po, Miss Presi, bilang bilang may asawa na rin po kayo po ba? Kung sa inyo, paano nyo po minamaintain yung healthy relationship nyo po ng inyong partner? Siyempre. Siyempre, nandyan yung Alam na pag alam Sunday, ko yan. magbabanding kayo, Tsaka di ba? ano po, Sunday tanong lang ko po lang ba? po, curious lang po. Oo. Mga ilang taon na po pala yung marriage nyo? Siguro nasa kung ilang taon si Camille? 22, 23. 23 or 24. Bali, so isa lang po ang Isa lang anak nyo talaga po. ang naging Girl, anak ko. Wow. Unika iha. Unika, iya, hindi na eh. Hindi na diba? pinalad na magkaanak. Tama ng isa. Malay nyo po. Wala na. Wala na. Malay nyo po, di ba? So, O maganda sana kung Apo mga na dalawa lang. or tatlo, Apo. di ba? Wala eh. Ready Isa na lang. po ba Sa sa apo apo? lang. Wala pa eh. Wala pa nga boyfriend eh. napaka-good girl naman po. Next naman po for our number 5 question po. In your opinion, what are the advantages and disadvantages of premarital relationship? Yan, kagaya ng sabi ko, ang disadvantages niyan, kapag hindi kayo nag-premarital, palagi kayong mag-aaway, hindi kayo magkakasundo, parang hahantong, Nagiging toxic na po. oo, nagiging toxic, para baka humantong pa sa Hiwalay. hiwalayan. Oo, ang kagandahan lang no, pag nag-premarital ka, syempre, prepare ka. Handa sa isa't isa, napaghandaan mo. So, alam mo yung itatakil ng buhay may asawa kasi nagkaroon kayo ng bonding sa isa't isa, nagkaroon kayo ng pag-uusap sa isa't isa, yung mga opinion nyo, yung sharing nyo, at least alam nyo. So, ready kayo bago kayo mano. diba? So, Tama po. yan yung magiging, nyo, matatag sa pagsasama nyo. Tama po. Diba? O, kung gusto nyo magsama ng matagal. For our number 6 question po, how can premarital relationships be prevented, most especially to the young adult po at their early young age? Kasi po, di ba, kumbaga nagiging rampant na po or Sobra. talamak na Ang po dami talaga naming ang teenage- premarital relationship Teenage po. pregnancy ngayon. Opo. So, meron Bilang kaming opo. 14, Yes, 15, 14. Ilan po yung 16. youngest po? Pinaka- yeah, pinaka-youngest, nagkaroon kami ng 13 years old. Grabe po. Oo. So, hindi alam ng magulang yun. Hindi po alam. Oo, kasi wala silang sa anak nila. Yun yung talagang dapat importante, ang care ng magulang, na nasubaybayan pa rin ang paglaki ng anak.
Hindi porke teenager ng anak mo, bahala ka na, malaki ka na. Dapat pa rin, importante yung gabay. Kasi para hindi umuwi sa maagang pag-aasawa, di ba? Yun yung tinatawag namin na teenage pregnancy. Opo. Mabuti nga po kung Tapos, merong asawa. Minsan po, di ba? Hindi Ang tutuloy nangyari yan, po, oo. walang ano. Ayun. Oh, hindi pa nanagutan kasi hindi pa Kasi ako po, ready. di pa ready, Oo, diba? tapos Pareho silang sasabihin hindi po nila na ready. nag-aaral pa. Opo. O yun tama ang po. mga disadvantage. Kawawa, magsasuffer ang bata. Bilang healthcare worker naman po, Ate Presi po, bilang healthcare worker po, paano po kayo nagka-counsel po sa mga ganitong issue po ng premarital relationship po Yeah, sa mga una sa lahat, syempre, pagka dumating sa amin dito, gusto nilang ganito ganyan. Tapos nagtatanong sa amin na hindi mo alam pala. Kunyari, nakuha ng informasyon, hindi mo alam, pregnant na pala siya, di ba? So, yung concern namin, bago namin siya kausapin, pinapatawag namin ang parents. Oo. So, nagka-counsel kami, both parents and the child. Oo. Para alam din ng magulang. Oo, mahalaga talaga yun. Kasi una sa lahat, bakit ba naging ganyan ang anak mo? Nanay, bakit po naging ganyan? Ay naku, ako po nagtitinda, hindi ko na po alam ang nangyayari dyan. Dadating ako gabi na. So hindi niya nalalaman yung nangyayari sa bata, di ba? So magka-counsel kami ngayon sa nanay. Nandyan papasok kami na dapat nandyan pa yung gabay nyo. Tapos yung anak nyo, syempre, una sa lahat, di nyo alam, nagbabarkada pala sa maling barkada, di ba? Natutong uminom, alak, hanggang, di niya alam, hanggang doon, nabuntis pala siya, nalasing siya. Hindi So, nila alam. importante yung makaunseling din talaga namin ng mga magulang. Both So, sa mga parents. bata, parents. Oo. Tsaka po 'di ba, kahit na sinasabi nila na parang galit yung magulang kasi sa nangyari sa anak, pero at the end of the day 'di ba po, magulang ka eh. Oo, nandyan na yan Tsaka eh. sinasabi po Doon nila kami na, papasok. yes oo. po, hindi kayang Hindi tiisin ng kasalanan ng magulang. anak yung pagiging niya, teenage pregnancy. Opo. Kailangan magulang ka, nandyan ang gabay mo at Tama subaybay, po. di ba? Oh, yes po. So kaya sabi ko sa mga kapag buntis pa lang, nagma-mother's class na kami. wow. So sinasabi na namin sa mga nanay, anong gagawin pag lumaki ang anak, paano subaybayan, ang pag-aalaga, umpisa baby, adolescence, hanggang adult, yan. So Miss Presi po, bale may mga seminar po kayo dito Yeah, po na oo, kinakandak po sa marami, oo. sa ano po nga pong Marami. itong San Antonio San Health Antonio Center, oo. Health Center po. Maraming seminars Ayan. kaming inaatenan, Ah, immunization, family planning, prenatal check-up, antenatal check-up, mga pasyente na may sakit, yan, mga may sakit sa bagal, lahat ng communicable disease, oo. Lahat yun. Pangkalahatan sila. Sa pangkalahatan. Pangkalahatan. Oo, kasi may mga araw kami dito sa morning, sa Monday, pag Monday, yung morbid day, araw ng mga may sakit. Pag Tuesday and Friday, araw ng prenatal day, check-up. Check-up. Pag Wednesday, yun yung well baby day namin. O yun, may mga araw kami ng mga Tapos every afternoon, nagka-counseling ako sa mga pasyente na may sakit sa baga. Oo. Kina-counseling ko pa rin yun. Paano paggagamutan, paano sila para gumaling. Yan, importante yun. Oo. Last na lang po, Miss Presi. Bilang nagtatrabaho po kayo sa medical field, and again po, ang aming topic is about premarital relationship po. Paano nyo po, ano po yung masasabi nyo ng pangkabuuan po siguro about sa topic na ito na premarital relationship? So, importante talaga yon lalo na sa mga teenage premarital relationship. Kasi dito papasok yung buhay mo. Dito mag-uumpisa. So, mahalaga itong premarital relationship kasi bago ka sumubo or pumasok sa ganitong at least naka-ready, naka-prepare. So, nandyan lahat. Diyan papasok lahat ang mga importanteng desisyon mo sa buhay mo para maging maayos ang takbo ng iyong premarital relationship. Yan. So, Miss Presi, maraming salamat po sa Magpapaunlak. pagpapaunlak po ng aming paanyaya. Kahit po sa ganitong busy po kayo is nagpaunlak po kayo. Sobrang nakakataba po ng puso bilang kami po ay mga estudyante at kayo po ay may work. Maraming salamat po talaga from the bottom of our hearts.
we say thank you po, sinasabi po namin ang aming thank you po sa inyo. Maraming salamat po talaga. Miss Okay, Presley. thank you very much din sa inyo. Inaasahan ko na sa future, maging successful din kayo. Maraming Dahil Thank you po, dadaanan nyo talaga yung mga ganitong ano. So, no problem naman. Anytime na may gusto kayong ano, pwede naman. Thank Nandito you pa po. rin ako. Okay, thank you very much din Again, sa thank you inyo. po. Thank you po. Thank you po. Tita Faye. Okay. Thank you, listeners. To wrap it up, here are the few points to retain from today's episode. Number 1 is the importance of premarital relationship, counseling through seminars. Number 2 is trusting each other after marriage. Number 3, premarital relationship will be successful if guided properly. Number 4, awareness of the data given by the Department of Health. And lastly, the effects and consequences of having premarital relationship. Again, I'm your host, Carlos Alcantara, and I hope you learned something from this podcast. Goodbye!